One again here. Our Bible verse for today is our Proverbs 22 verse 7. Ang tanong ko lang, baon ka ba sa utang? Ngayon, kailangan natin ipagkatiwala sa Diyos ang usapang pagdating sa pera. So, sabi din sa chapter na to is the wisdom of God. Puno ito ng karunungan. Sabi dito, mas maganda isabuhin natin. The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, ang nangailangan ay alipin ng nagpapahiram. So, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. So, ano ibig sabihin nun? May kinalaman to sa utang. Kasi nga, yung mga mayaman, hindi naman nangungutang sa mahirap, diba? Yung mahirap, sila yung naging nangungutang sa may kaya o sa mayaman. So, the first teaching for today, being a borrower is not a sign of God's favor. Judgmental ba yung dating natin dito, pagdating dito? Kasi sabi, being a borrower is not a sign of God's favor. Kapag ikaw ay lagi nangungutang, hindi yan senyales na pabor ng Diyos. So, sabi sa Deuteronomy is, the Lord will open to you His good treasury, the heavens, to give the rain to your land in the seasons, and bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. So, pabor ng Diyos to. Papakitaan ka ng pabor ng Diyos. At ano yung ebidensya ng pabor ng Diyos? And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ano ibig sabihin na to? Yung ikaw yung nagpapahiram, ikaw yung nagbibigay, ikaw yung nagpapautang. Yun yung senyalas ng pabor ng Diyos. At yung kabaligtaran na to, yun yung senyalis na hindi pabor ang Diyos. Ano yun? Yung laging nangungutang, laging nahihiram. So, bubuksan niya ang langit at lupa, tibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng iyong gagawin. Dahil dito, sumipabor ang Diyos. Ang evidence na ito, yung visible na makikita dito, dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo ay magpapautang sa ibang bansa. So, ang sarap nito na mas malaki yung pinapautang natin. At ang sarap ng gano'n na mas malaki yung pinapautang natin kaysa tayo nangungutang. Sana gano'n din ang Pilipinas, no? Na yung Pilipinas yung nagpapautang sa ibang bansa. And it is a sign of favor of God. Kapag, alam mo yun, nakakatuwa na kapag ikaw yung namumuno sa bansa, is magkaroon ng magandang pamumuno pagdating sa death. So, dapat mas kaunti yung debt ceiling ng Pilipinas na mas nakakabayad ng utang kaysa sa inuutang, diba? So, dapat yung principle kasi ng Bible, sabi sa Bible, sa Proverbs 22:7, the borrower is the slave of the lender. So, para hindi tayo nilibuli lagi ng ibang bansa na hindi, kasi dahil naging borrower tayo, lagi tayo binubuli ng ibang bansa. So, kapag ikaw namumuhay ka sa utang, sabihin mo na sa sarili mo, this is not a sign of God's favor. Dapat someday ako yung bibigay, ako yung magpapahiram, ako yung magpapautang. And being a borrower is not a sign of God's favor. And ganun din po, sana patuloy natin ipagdasal na tayo bilang Pilipino, tayo naman yung nagpapautang. Alam mo yun, kasi makikita nyo dito sa Pilipinas, diba? Yung pangat na kalsada ng Pilipinas, isa sa senyales ng corruption ng Pilipinas, diba? So, mas magandang ipag-pray natin na gumawa tayo ng hakbang para maayos yung bansa natin. At para yung mga ganong kalsada, magsilbing reminder sana na kailangan hindi tayo mangutang sa ibang bansa para magpagawa ng kalsada natin. So, kasi patuloy the cycle is on and on lang, paulit-ulit. So, parang project kickback. So, paano mangyayari sa Pilipinas? Wala, diba? So, I hope ipanalangin natin meron mga
umupo sa mga posisyon na kung saan is i-aim, i-goal na mas bumaba yung ceiling of debt natin kaysa dun sa binabayaran natin, di ba? So, the borrower is the slave of the lender. Bakit sinasabi ng Proverbs na to na yung borrower is yung nanghihiram, is alipin na mga nagpapautang? Well, isipin natin na yung mga bankers, yung mga gumagamit ng credit card, kahit dun sa credit card nakalagay master, di ba? So, kapag hindi mo alam i-manage yung credit card mo, is nagiging alipin ka nito. Use your credit card wisely. Huwag nating hayaan na maging master natin yung mga, yun, kahit yung credit card o yung mga nagpapautang, di ba? So, isipin nyo yung mga borrowers, kumikita sila, di ba? Yung mga nagpapautang pala, na humiram, isipin nyo, interest, 1,000. Diba? Kumbaga parang, kapag ikaw yung nagpapahiram, kung ilan yung umutang sa'yo, ganun karami yung alipin mo Kasi nagtatrabaho sila para sa'yo nang hindi mo pinapasweldo. Ikaw yung kumikita, nagbibigay ka ng, kumbaga, kapag ikaw naman ng utang, nagtatrabaho ka, ano yun, alipin na walang sweldo, ang hirap ng ganun, diba? So, kailangan, yung, kasi nakakalungkot na yung mga nangungutang nagbabayad ng interest, diba? So, napakayaman ng mga bankers anywhere in the world kasi, when it comes to credit economy, imagine mo kung meron ka 1,000,000 borrowers, tatrabaho lahat yun sa'yo, pinapautang mo, 1,000,000 yung tao na yun, hindi mo sila binabayaran ng sweldo, pero naghahatid sila sa'yo ng pera, diba? Ng interest. So, the borrower is the slave to the lender. So, kahit sa pang-araw-araw natin buhay, naalipin tayo ng mga pinaghiraman natin. Dahil may utang tayo sa ganung tao, kahit anong pabor hingiin niya, bibigay mo kasi may utang ka, diba? So, kung ano man yung pabor or advantage, minsan, hinahayaan ng tao na abusuhin kasi nga, may hiram ka sa kanila. That's why dumarating sa point na lagi na lang nakayoko at yung magpapautang lagi nakatingala. Yung may utang, lagi nakayoko. Kasi nakataas na sila kasi sila yung nagpautang, diba? So, the habit of borrowing can affect the next generation. Why? Alam niyo po, kapag yung isang pamilya na ang kultura nila is mangutang na mangutang, yung parents lagi nangutang, asahan mo yung mangutang din. Ano yun? Yung mga anak lagi mangutang. Habit kasi na lagi nakakahawa. Kultura na naipapasa sa mga anak. The habit of borrowing can affect the next generation. So, Proverbs 22 verse 7. Alam niyo po na ang laki ng impact nito sa buhay natin na kapag nasanay ka na laging utang, napapasa pala natin yun sa mga generation natin, sa pwedeng maging anak natin, no? So, sabi dito, sa Proverbs 22:6-7, train up a child in a way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Ang verse 6 na to, pagpapalaki sa anak, kung paano sila dapat mabuhay, kung paano sila, anong asal dapat meron sila, anong habit dapat meron sila. Train up a child in the way he should go. So, when he is old, he will not depart of it. The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. So, ang laki ng connection nitong verse na to. Kapag ikaw ay utangera, yung magiging training ng na pwedeng mapasa sa anak sa generation. So, the habit of borrowing can affect the next generation. So, ano dapat natin gawin, diba? Run away from the cycle of borrowing as if your depends on it. Ano yun? Kasi minsan, may depende ka na may ganon, diba? So, takasan mo yung cycle na paulit-ulit kang umuutang. Bayad, utang, bayad, utang, bayad. Eh, may interest yun eh. Continuous interest yun, diba? So, you just vanishing yourself. Run away from the cycle of borrowing as is your life depends on it. Takasan natin, gawin natin na, kaya diba may mga loan shark, diba? Yung tinatawag. Isipin mo, yung
parang pating nakakainin ka ng buhay, nalalapain ka niya. Why? So, ano gagawin mo pag nakakita ka ng pating na mabangas naman? Takasan mo, because your life depends on it. And yung loan shark, diba may ganon? Kapag yung loan shark na kaya mong takasan yan, kaya mo, dapat hindi ka na magpapakain sa kanila, sa mga loan shark na yan. So, hindi sinyalas ng biyaya at pagpapala ng Diyos, ang pabor ng Diyos na lagi tayo nangutang. And trust the God's provision is enough, and commit to live na simula sa araw na to, magtiwala ka sa Panginoon, yung provision niyo sapat. At lahat na ibibigay niyo sa akin, yun lang yung i-produce ko, i-develop ko. Yung the trust God's provision is enough, and commit to live within our means. Pagtiwalaan natin yung ating Panginoon Diyos, na kapag binigyan ka 100 piso, kailangan i-maximize mo, i-handle mo na maayos. So, i-surrender natin kay God yan. I-surrender natin everything. Commit yourself under your means. I-handle mo ng tama. I-manage mo ng tama. Hindi ka mangungutang. So, lagi mong tatandaan na kapag ka nandoon ka sa sitwasyon ng trust God, surrender to God, na ito yung sitwasyon mo, pero dapat nasa puso mo, you have to be proud na kaya mong i-handle yung binigay sa'yo ni God. Yung tipong wala kang utang. And nakaka-proud kapag alam mo sa sarili mo wala kang pinagkakautangan. Iba kasi yung honor, iba yung proud ka na kahit ganito lang yung meron ka, hindi wala kang utang, wala kang iniisip. Ano mo yun? So, napakasarap ng ganun. So, we should rather to choose na right to handle nung binigay na blessings ni God sa atin. Na mapagkasya natin, na ma-handle natin na maayos. Sa personal na buhay natin. So, kung ikaw naman nag-loan ka ng kotse para sa business mo, walang problema yan. Lalo na kung nagagamit mo sa business or maging productive ka. Trust God's provision is enough, and commit to live within your means. And aim to be the giver, not a borrower. Ang sarap magbigay kaysa mangutang. Ang sarap magbigay ng buong puso na nakakatulong ko sa tao, because you are the channel of blessings. Aim to be the giver, not the borrower. Tandaan natin, ang cycle ng pangungutang is not a cycle of favor of God's. Aim to be a giver. Ipanalangin mo na maging desperado ka na tayo lahat. Maging desperado na someday we will become the givers and not the borrowers. Kasi kung baong ka sa utang, paano ka magiging giver? Kung baong ka sa utang, paano ka magiging generous sa ibang tao? Ibig sabihin, yung papamigay mo sa ibang tao is utangin mo. It's not like that. Kung baon ka sa utang, hindi ka magiging giver unless makawala ka sa utang. Unless magkaroon ka ng financial freedom. So, aim to be a giver. Maging desperado ka, pangarapin mo na giver ka, hindi ka nang hihiram. And kung meron kang ganitong desires, you will na ganito, the desires of, and God will give you the desires of your heart. At ito ay patungo sa favor ni God. So, ito yung magandang i-discuss. What practical steps can we take towards being a giver away from being a borrower? Paano? Ano yung mga practical steps? Ano yung mga pwede natin gawin? Step by step. Sige na, para mapalayo tayo sa cycle of borrower. Patungo sa pagiging giver. Pag-usapan natin yan. And Lord, I am desperate for your interventions. Makialam ka sa buhay ko. Set me free from that. Set me free from the cycle of borrowing. Set me free from a lifestyle that cannot afford. Give me financial freedom. I am desperate to become a giver, not a borrower. Help me to live within my means and pay all my debts and trust your provision.
I pray that you will give me a financial breakthrough and financial freedom. Let me give, give you, Lord. I pray in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone, and God bless.